ang mga magtutulungan sa misyon na ito. Ang inyong pong lingkod at kaagapay, Jelly de Belen po. Ako ang makakasama niyo mula sa studio para simulan ang pagtalakay at paghimay sa mga kwentong ating makakalap. Sherilyn Reyes Tan. Pero sa gitna ng magagandang tanawin na ito, meron tayong mga kababayan na nagsastruggle para maitawid ang kanilang pang-araw-araw na buhay. Patricia Tumulak. Nakakalungkot dahil nakakaranas pa rin ng problema sa kabuhayan ang ilan nating mga kababayan dito. Sila naman ang iikot sa bawat probinsya ng Luzon, Visayas at Mindanao upang kamustahin at damayan ang ating kapwa Filipino. Sasamahan din tayo ng mga eksperto na magbabahagi ng kanilang kaalaman sa bawat issue. At si Manoy Wilbert T. Lee, siya ang mangunguna sa ating panel of experts sa desisyon upang resolbahin at aksyonan ang mga problema at pagsubok ng ating mga kababayan. Nakaka-overwhelm. Ito yung gusto natin. Tulungan natin sila, nakakagawa tayo ng difference sa buhay ng mga tao. Good morning mga kapuso! Isa na namang makabuluhang episode ang hatid namin ngayong linggo sa mga kwentong solid na solid sa bayanihan. Wala man po si Manoy Wilbert dito sa studio, makakasama pa rin natin siya ngayon via Zoom. Good morning Manoy Wilbert! Morning, Jelly, at good morning mga kapuso. Nasaan man pong panig tayo ng bansa, tuloy-tuloy po ang ating pagbabayanihan at tulungan para po sa ating mga kababayan. Katulad po ng mga kwentong ibabahagi natin ngayong umaga sa inyo. Kaya walang bibitiw sa inyo dahil sa pagbabalik ng si Manoy ang ninong ko, pupunta tayo sa pinakadulong probinsya sa south ng Pilipinas. Tawi-Tawi! Bakit nga ba tayo napadpad doon? Ano po ba yung mga suliranin na kinakaharap ng mga estudyante niyo? Mahirap kasi siya, yung nakikita ko yung bata. Yes ma'am, good morning ma'am, pero walang laman, lutang. Sabi niyo nga po, 88 years old na po kayo. Hanggang kailan niyo po gustong mag-volunteer po dito? Hanggang kaya ko po. Hanggang kaya? Opo. Kaya na. Ipanalo, winner tayo lahat. Magandang araw mga kapuso, nandito ako ngayon sa southernmost province ng bansa, ang Tawi-Tawi dito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Tahanan ng Bonggao, Tawi-Tawi ng magagandang likas na yaman at makulay na kultura. Ngunit sa likod ng payak at payapang pamumuhay, isa sa mga hamon na hinaharap ng rehiyon ang problema sa edukasyon. Naitala ng Philippine Statistics Authority ang highest illiteracy rate dito noong 2015. Sa loob ng 100 mag-aaral sa grade 1, 17 lamang ang nakapagtatapos ng grade 12. Alamin natin ang kwento dito sa Barangay Tubig Basag at Barangay Lakit-Lakit. Ilan po kayong nakatira dito sa bahay niyo, Nay? Ang po, tagto. 12. Isang dosena kayo nakatira dito. Ilan po ba ang anak niyo, Nay? Ito. Ito, may apo na po. Ilan ba po ang apo niyo, Nay? Siyam. Siyam. Dami na po, no? Asan po si Mister? Ito yung nakakay ba na si Tangkay. Bana ko, yari, yun. May sakit siya, ma'am. Ay, Hindi asan, hindi na siya makatarabaho. Matagal na siya hindi makatarabaho. asan po siya, Nay? Sakit yung tiyan din siya ba?
Matagal na po masakit may na ulcer yan. siya. Hindi na siya makatarabaho, matagal na. Ang kanayong nakahintay yung anak ko sa school, bisan mabaya pa siya yung mag-school. Wayroon iwan ko mag-usaha. Kami yung nag-usaha. Na mabaya siya mag-school sa wayroon na gasto niya. Di wayroon na mag-usaha pa mo. Nay, ilan po ang pinapaaral nyo ngayon? Sampay pa po ko unom. Ano po bang pinagkakakitaan nyo, Nay? Magpulot yung kuan sa ako yung sa basura. Ano pong reaksyon ni Rasidy na hindi siya makakapagpatuloy ng pag-aaral? Nagput siya karon mag-usaha. Baya niya. Mabaya siya mag-school sa wayroon iban ko. Iban ko biya mag-usaha, biya nagagalakal mga kami. Gaman kami nakautang. Limuhay nagalakal. Gusto niya mag-aral, ma'am. Sa walang way mag-usaha kami. Sa tingin niyo po ba, posible po bang makabalik ulit siya sa pag-aaral kung magsusumikap po siya sa trabaho? Mabaya yaw mag-school pus. Magusto siya mag-school. Kung mag-school ni mama ko lang, mamanghod, kaya magulong dahil sa bako. Yun siya, yad to nagpuput basura, yad to naglalapa, tanong-tanong. Gaano po ba kahirap ang pagpapaaral, pagbubuhay po sa mga anak mo ngayon? Masigpitin, magbuhi, ay masigpitin, Yung kabuhianan sa, bisan masigpit, yung kami, umagaw kami, magpa-eskulahan, na kamo na ni kayan, simbiya kanyo, laong niya, aun usaha, magpa-school kami, misan kami masigpit. Nituyuan na mo, amin paray sa mga anak na mo, sumanyang. Bisan na kumalugaw-lugaw yung pagkaon nila, basta rin dayaw kakitaan sintawin, mistang alawang baran. Madalas na kahirapan ang nagtutulak sa mga kabataan para huminto sa pag-aaral. Ngunit para sa iba, ito rin ang naguudyok sa kanila para magsumikap at makaahon sa hirap. Ako po ay Senior Aida DJ Ainal. Ang trabaho ko po ay nagbe-vendors dito sa Abdul Manap Elementary School. Ang trabaho po ng asawa ko ay farmers. Mahirap po ang magpapaaral sa 6 na anak. Bili ako ng notebook. Hindi ko kaya bilhin lahat sila. Pero ano ang ginagawa ko? Magbili ako ng 10 or 12. Tapos ihati-hati ko sa kanila. Pag may kasama ako na may uniform sila, may mga anak silang maliliit, yung kasya sa anak ko, hihingiin ko na lang. Sabi ko sa akin na para hindi na ako magbili. Kung may magbigay na sa akin, masaya na ako. Mabait din ng mga anak ko, nakakaintindi rin sila. Sinusuportahan ko po ang anak ko para sila makatapos sa pag-aaral, para hindi sila tulad namin na magsasaka, nahihirapan, maghanap ng buhay. Gusto namin makita yung mga anak namin tulad ng mga nag-teacher sa hospital, yung mga nurse. Ang sabi ko sa mga anak ko, pag nagkatapos kayo sa pag-aaral, kahit walang lupa, mayroon na kayong katibayan sa sarili nyo, kahit saan kayo magpunta, may natapos na kayo. Ang mensahe ko po sa mga anak ko, sana makatapos kayo sa pag-aaral at makahanap kayo ng trabaho, na magkaroon kayo ng magandang buhay. Isang matinding hamon hindi lang sa mga mag-aaral, kundi maging sa mga magulang ang matustusan ng edukasyon ng kanilang mga anak. Sa problemang hatid ng illiteracy o kamangmangan, mabigat na pasanin din sa ating mga guro ang responsibilidad na tulungan ang mga kabataan sa kanilang komunidad. Ma'am, gano'n na po kayo katagal nagtuturo dito sa Buhay Elementary School? Almost 5 years. Ay, matagal na rin. Bakit po pagtuturo yung pinili nyo dito sa Tawi-Tawi? As a teacher, hindi ka lang nagtuturo or hindi ka lang nagtuturo for the sake na may sweldo ka. Nagtuturo ka kasi gusto mo i-change yung life nila. Meron ka kapangyarihan para i-mold sila ng tama. Ramdam ko yung emosyon mo tsaka kung gaano mo kamahal yung mga estudyante mo. Ano po ba yung mga
suliranin na kinakaharap ng mga estudyante niyo? I blame myself, bakit ganon? Hindi fair, hindi just. Sabi ko, bakit yung lapis mo na ganyan, putol? Sabi niya, binigay niya na sa grade 1. Tapos sabi ko, ano ba itong problema nila? Paulit-ulit na lang. Mahirap kasi siya, yung makikita mo yung bata. Yes ma'am, good morning ma'am. Pero walang laman, lutang. Ay, yung bata talaga, kahit naghihirap, parang pursige daw sila na mag-aral. Despite of yung kahirapan nila sa buhay, yun ang siguro yung fulfillment nila bilang mag-aaral. Bale, determinado yung mga estudyante niyo. Ano nga po ba yung ginagawa niyo tulong para sa mga estudyante niyo sa sariling paraan? Ang sa amin, hindi lang ako, siguro kasama ko na yung mga teachers ng Buhay Basag. Parang nag-aambag-ambag din sila yung mga pangangailangan ng mga bata. Yung mga activity, kami ang nag-shoulder ng expenses. Wala ni isang kusina, nagbibigay silang contribution. Kami mismo ang nagbibigay, kami ang Sariling naggagasto. bulsa. Oo, wala. Ano kaya sa tingin niyo ang solusyon dun sa mga problemang nabanggit niyo? Siguro, aside from the teacher, kailangan din magtulong-tulong yung parents, ang government, kung may mga outreach program. Actually, may Pantawi din naman sila, may 4Ps din sila. Pero hindi sapat yung 4Ps. Ano na lang po ang mensahe niyo para sa mga estudyante? Walang imposible. Bukod sa mga mag-aaral at kanilang mga magulang, pasan din ng mga guro ang malaking suliranin sa edukasyon. Hindi lang po dito sa Bungaw, Tawi-Tawi, pati na rin po sa mga paaralan sa malalayong lugar sa Pilipinas. Balik muna sa inyo, Manoy at Shelly. Nakakabilib naman yung mga guro dyan sa Tawi-Tawi. Salamat, Patricia! Ang ganda ng Tawi-Tawi. Nakakalungkot nga lang dahil sa kahirapan. Maraming kabataan na napipilitang huminto sa kanilang pag-aaral. Para mas maliwanagan tayo sa problemang ito, kasama natin ngayon ang mga expert na sina Ms. Pamela Villanueva, Teacher 3, journalism trainer at dating DepEd TV broadcaster. At ito naman, suki na natin dito, si Asek Irene Dumlao ng DSWD. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Ms. Shelly. Good morning. O, ito na nga. Pag-usapan natin, ang pag-aaral dito sa Pilipinas, libre. Ang primary, secondary, hanggang college. Bakit parang ang hirap-hirap makapagtapos itong mga batang ito? Bakit hindi makapagpatuloy sa pag-aaral itong mga bata na ito? Marami kasi talagang factors na i-consider natin. Though libre ang matrikula, yung araw-araw na ginagastos ng bata, pamasahe, baon nila, pagkain. Ayan, sige, breakdown natin. Pamasahe. Baon, pagkain. Mahirap mag-aral ng walang laman ng tiyan. Diba? Kasi pag kumukulo ang tiyan mo, paano ka makaka-focus sa Yes. pinag-aaralan? At hindi rin natin maiiwasan na may mga pagkakataong mayroon silang mga kailangang dalhin sa classroom. Siyempre. Para sa mga proyekto o gawain nila, hindi naman ito kasama sa ibinibigay ng gobyerno. Mayroong... Ang libre lang talaga ay yung pag-aaral. Hindi Tuition. kasama Oo, yung walang- notebook, lapis, Okay. Maswerte ang ilang mga locations. yes, Oo, ibang na eskwelahan. support ang local government nila ay talagang kaakibat ng mga paaralan na nagbibigay ng suporta, nagbibigay ng mga notebooks, pag opening of classes, may mga ganong pagkakataon. Para sa mga kabataan ng Bungaw, Tawi-Tawi, kanina sinabi ni Patricia, sa 100 na nag-grade 1 na estudyante, 17 lang ang nakakatapos ng grade 12. Bakit? Una kasi riyan, syempre, gaya ng nalalaman natin, masyadong ang ating kultura, dikit ka talaga sa pamilya mo. At mas nanaisin mong solusyonan agad yung bagay na makakapagpaginhawa sa pamilya Kasi mo. naman talagang yun ang priority, pamilya, di ba? Pamilya, yun. Kaya instead of going to school, they would rather help their parents. They would rather help their family. And that's what it seems like here. Yes. Lalo na kapag marami kang challenges na gano'n, di ba? Ang daming mahirap eh. Sige, Asek, ano masasabi mo? Well, Miss Shelly, tama yung nabanggit ni
Teacher Pam, marami talagang factors na nakakaapekto sa pag-aaral ng isang bata. And one of the interventions of the national government is the implementation of the Pantawid Pamilyang Pilipino program. Ano po ito? Ito yung Philippine Conditional Cash Transfer, which is an investment in the human capital, particularly in the education and health. Ah, may ganon. And ito ay ini-encourage natin yung mga bata na mamuhunan sa kanilang edukasyon. Because kinakailangan mong maging marunong, makapagtapos sa edukasyon, Yes. maging malakas at malusog, so that in the future, you will be gainfully employed. Tama. And you will have a better fighting chance, no, for a better future. Kasama pa rin natin si Manoy Wilbert. I'm sure siya merong gustong itanong. Manoy Wilbert, ikaw, anong gusto mo itanong sa kanila, sa ating mga teacher at saka kay ASEC? Jelly, no, napanood ko kanina yung problema, no, ako'y nalungkot, no, dahil itong ating mga tinatawag na pag-asa ng bayan, hindi natin nabibigyan ng kakayahan, no, napipilitan huminto sa pag-aaral dahil sa kahirapan, no. So, nalungkot din ako nung narinig ko yung sinabi ng isang magulang kanina, no, na pinag-aaral nila, pinipilit nilang mapaaral, pero ang sinabi doon sana wag na maging katulad nila magsasaka lamang pagkatapos, no. So nakakalungkot pakinggan yung mga ganyan. Isa lang ang tanong ko actually, no, ASEC and Teacher Pat, no. Kanina nabanggit na ni ASEC yung 4Ps, no, pero alam ko kulang ito, no, yung 300 at 500 pesos, kulang yan kada buwan, no. Meron pa bang ibang programa? Kasi ang nakita natin dito talaga kakulangan sa kagamitan, kulangan sa mga supplies. Meron bang ibang programa yung gobyerno, ASEC, para dito? Or yung DSWD or sa DepEd, meron ba tayong nalalaman na programa May iba pang program. na tungkol sa mga ganito o sa mga supplies aside from 4Ps na nabanggit nila kanina, no? Kasi yun na nga, no, yun ang problema talaga dito, no? And ano ba yung suggestion ninyo, no? Sa akin kasi bilang mambabatas, meron ba kayong may suggest para masolusyonan itong mga ganitong problema, no? Kung may kailangan ba tayong ipasa o ihain na panukala para po masolusyonan yung mga ganitong pangangailangan. Yes, ASEC. Yes, Ms. Jelly, tama po yung nabanggit ni Kong Lee na hindi nga po sapat yung natatanggap ng ating mga 4Ps beneficiaries, no, na mga conditional cash grants. Kung kaya nga kanina nabanggit ko na yung mga beneficiaries natin mula sa programa ay maaari din naman nating i-assist sa Sustainable Livelihood Program. Dahil sabi nga natin, ang DSWD, merong apelyido yan. Hindi lang yan social welfare. Apelyido niyan, development. So hindi lang tutulong ng hindi lang social safety nets ang ibinibigay natin, no? Hindi lang immediate assistance. Tuturuan din. Tuturuan din po natin. So paano ba yan? DepEd, Teacher Pam, kayo ba meron? Kasi alam ko, sinabi mo kanina na in the beginning of the school year, merong konting school supplies na binibigay. But obviously, kulang ito. Lalo na, hindi na sila gumagawa ng project para na lang wala nang kailanganing ilabas na mga kagamitan at pera yung mga bata. Pero, meron ba kayong binibigay na in-kind, like school supplies for the kids in the middle of the school year? In the middle of the school year, ang tanging nagagawa po ng DepEd o ng mga guro sa loob ng classroom ay aming ini-implement ang iba't ibang learning modality po na pwede naming ma-implement kapalit ng paper and pen o kaya ng mga bagay na gumagamit sila ng Manila paper or anything. Kaya nga po, dito ngayon natin nasusubukan ang teknolohiya. So, walang kahit na anong bayad. Manoy Wilbert, in short, hindi sapat talaga. Paano ba yan? So, Kasama yun sa solusyon. Kaya Jelly, talagang nagpapasalamat tayo sa mga guro, no, na talagang nagmamalasakit sa kanilang mga estudyante, sa ating mga kabataan. Pero napakahalaga na tutukan natin ang edukasyon para matuldukan po itong tinatawag nating intergenerational poverty, no? Napakahalaga po nito kung ang yaman na mamana, yung kahirapan na mamana rin, no? Kaya empower natin ang mga kabataan pagdating sa edukasyon kasi napakahalagang yaman po ito para sa kanila. Yes. Ayan ang nakuha natin ng mga sagot. Maraming salamat sa ating mga eksperto. Sa aming pagbabalik, isa pang pagsasanib puwersa para pangalagaan ang kanilang komunidad, ang pinuntahan ng si Manoy ang ninong ko. Ikaw ako kaya ipanalo
winner tayo lahat. Welcome back sa Si Manoy ang Ninong Ko. Manoy Wilbert, napanood natin ang sitwasyon ng mga taga-Bonggao, Tawi-Tawi at ang pagsisikap nila bilang isang komunidad na itaguyod ang isa't isa. Pero, sabi nga nila, kailangan pa rin nila ng dagdag na suporta. Ikaw, Manoy, base sa mga napag-usapan natin kanina with our experts, ano ang pwedeng solusyon ng mga problema nila? Well, Jelly, no, naglista ako rito no, kanina no, habang nakikinig. No. Ito yung ating mga ibibigay, no, ang mga solusyon natin pagdating sa short-term solutions. Of course, nakita natin napakahalaga ng mga supplies. No. So, para po dito sa Tawi-Tawi, bibigyan natin sila ng mga school supplies, no, katulad ng mga school bags, mga school kids, t-shirt, shirt, mga notebooks, writing pad, pens, pencils, mga erasers, mga school supplies na kailangan nila. No? At yung pati yung mga sharpener, yung mga lahat ng kailangan nila sa pag-aaral. No? Of course, sa atin pong long-term solution, patuloy tayong makikipagtulungan sa DepEd at Bridging Opportunities Philippines Incorporated sa pagtataguyod ng mga programang tumutulong sa mga mahihirap nating mag-aaral. No? And of course, konsultasyon sa DepEd ukol sa pagsusulong ng basic education facilities para sa karagdagang pasilidad sa mga eskwelahan tulad po ng Bohe Basag Elementary School at Abdul Manap Basal Elementary School. No? And dagdag na suporta sa library ng dalawang paaralan na pinuntahan natin sa pamamagitan ng pagkakalo po ng mga libro at educational materials. No? Magsusulong ng livelihood programs para po naman sa mga magulang para may pagkakitaan at masuportahan ang kanilang anak sa pag-aaral. No? And then, pakikipagtulungan tayo sa DSWD para makita yung pong mga hindi pa nailista kung pwede naman pong maisama dito po sa kanilang 4-piece na programa. No? At titingnan po natin yan. No? And then, of course, capacity building po para sa mga parents, teachers, association sa pagsusulong ng mga pangangailangan ng mga estudyante. Yan po yung mga long-term solutions na naisip po natin. Step by step, baby steps. Salamat, Manoy. Balikan natin si Pat at ang mga batang abot tenga ang ngiti nang matanggap ang ating munting handog. Eto, panoorin natin. Mga kapuso, nandito tayo ngayon sa Bohe Basag Elementary School para bisitahin at kamustahin yung mga mag-aaral dito sa Tawi-Tawi City. Itong paaralan nito isa sa mga suliranin ng mga kabataan ngayon kakulangan sa kagamitan. Tara, bisitahin natin sila. Ayan, magandang araw! Muli ako po si Patricia Tumulak. Isa po ako sa host ng programang Si Manoy ang Ninong Ko. At ito po ay in partnership din. Pasalamatan ko rin po ang Bridging Opportunities Philippines at ang Tawi-Tawi government officials po dito. Maraming salamat po. Dahil tulong-tulong at sama-sama po naming naidala ang mga school supplies para sa inyo. Naway itong mga munting handog po namin para sa mga kabataan ay maging magandang simula at makatulong sa pagsisikap at pag-aaral po para sa pag-abot po ng inyong mga pangarap para sa may magandang kinabukasan. Ready na ba kayo? Ayan, ano ba ito? Halika! Ayan na ang mga school supplies nyo! Sabi nila, it takes a village to raise a child. Kaya naman pagdating sa malawakang suliranin sa edukasyon, ang pagtutulungan ng bawat pamilya, paaralan at ng buong lipunan ang mabisang solusyon. Ang ganda ng mga ngiti nila. Sabi nga talaga, one community at a time.
Isa-isayin natin lahat yan. Walang bibitiw dahil sa pagbabalik ng Si Manoy ang ninong ko, ang handog natin sa mga volunteer ng Caloocan. Abangan niyo yan.